Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay sleep paralysis. Na ikaw bagay parang tulog ka pa, parang gising ka na, hindi ka makagalaw, hindi ka makapagsalita. At kuminsan ito ay mga ilang segundo, mga ilang minuto kuminsan, at kuminsan ay ilang oras. Nawari bang ikaw ay nanghihina na wala ka nang magawa, na parang may nakapatong sa iyong mabigat, parang may nakatingin sa iyong tao o mga nakakatakot na bagay, na hindi ka makasigaw. Gusto mong sumigaw ay walang boses, gusto mong gumalaw at bumangot, tumakbo, hindi ka makatakbo. Ang tawag doon ay sleep paralysis. Yun ang tawag ng science, pero sa mga karanasan ng tao ay tinatawag na bangungot. At kung kayo'y nakaranas niyan, maunawaan nyo kung ano yung aking sinasabi. Talagang gusto mong sumigaw, humingi na saklolo, ay ang bigat hindi ka makahinga, hindi ka naman mamatay. At yung iba namamatay talaga. Kaya anong kinamatay? Wala niya wala namang sakit yan nabangungotan niya yan. Nang i-autopsy, wala namang pinagmulan sabi nila nabangungot. At kayo'y papayuhan ko kung ano ang inyong gagawin. Bago kayo matulog, alam nyo, lahat ng pagtulog natin ay kritikal sa ating buhay. Bago kayo matulog, ay iisipin ninyo ang Panginoon. Napakahalaga niya. Ano man yung nangyari, may problema man kayo, pag itutulog na kayo mananalangin, tatagubilin nyo ang lahat sa Panginoon. At pag ma-encounter ninyo yung gayo na parang may nakatingin sa inyo, hindi naman kayo makagalaw, sasabihin niyo ang nasa Jude 9, sapagkat yun ay isang chapter lang, ay yung verse 9 nang si Arkanghel Miguel ay makipagbaka sa diablo tungkol sa katawan ni Moses, ay hindi gumamit ng mga salitang may pang-alipusta, kundi sinabing sawayin kanawa ng Panginoon. Ang tawag ng iba diyan ay sleep paralysis o bangungot. Ano man yan, ang aking pagtingin dyan yan ay evil spirit. Yan ay masamang espiritu ang dahilan kaya ikaw ay na-sleep paralysis, kaya ikaw ay nababangungot. At kalimitang nakakaranas yan yung mga may trauma, may mga masasamang karanasan, mga hindi kayang magpatawad sa pagkakamali ng iba, yung mga may kinikim-kim na hinanakit, yun ang nakakaranas ng bangungot. Kaya nga't ang sabi ng Biblia, huwag lulubog ang araw na mayroon kayong galit sa inyong puso. Yung galit, yung stress, yung pagkabalisa, pag-alala, ang siyang pinagmumula ng sleep paralysis, pinagmumula ng bangungot. At talagang yan ay paulit-ulit na nararanasan ng tao. Minsan pag natulog sa gayong bahay, nababangungot siya. Pag natulog sa gayong room, nababangungot siya. Kaya sinabi ng Panginoon sa paghayo ng mga alagad, kayo anya'y magsipangaral ng Ebanghelyo at pagalingin ninyo ang lahat ng uri ng karamdaman at mga sakit at palayasin ninyo ang mga demonyo. May mga demonyong resident sa bahay, may mga demonyong naroon ang kanyang istambayan sa kanto, sa puno ng balete, sa ilog, sa dagat. Sabi yan, anyang dagat na yan, sa lugar na yan, may nagbubuhis dyan ng buhay taon-taon. Yan, anyang ilog na yan, may nalulunod dyan taon-taon. May demonyo niya dyan. Kaya sabi ng Panginoon, palalayasin ninyo yan. Nasa looban ng bahay o nasa tao, ang tungkulin ng mga lagad ay palayasin yung mga demonyo.
Kaya't nang sila'y bumalik, sinunod nila yung sabi ni Kristo. Sabi ng Panginoon ay report. Sabi ng mga alagad, Panginoon, pati po mga karumalduman na espiritu'y tumatalima sa amin. Yung mga alagad ay iba yung karanasan. Matindi itong ating ko na ito. Napapalabas natin ang mga masasamang espiritu. Pero ang sabi ni Kristo, huwag niyong ikagalak na ang mga masamang espiritu ay nagsisitalima sa inyo, kundi ang labis yung ikagalak, ang inyong pangalan ay nakatala sa aklat sa langit. Hindi kayo dapat magmalaki na nakapagpalayas kayo ng mga masasamang espiritu, ngunit ang pwede ninyong ipagmapurit ikagalak na yung inyong pangalan ay nangakasulat sa langit. Sana'y nakinabang kayo tungkol dito sa sleep paralysis, na pag naranasan ninyo ay una niyong babangkitin, sawayin kanawa ng Panginoon. Ako, maniwala kayo sa akin. Kahit sawayin kanawa ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Sawayin kanawa ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Ako, maniwala kayong tanggal yan. Nakaranas ako yung ako'y gwardya. Ay ako'y nakahiga doon sa damuhan. Ay biglang may para bagang sinakluban ako ng kumot na mapula, ako hindi makagalaw. Ay sisigaw ako, hindi ako makasigaw. Battle of the mind yan. Yung sleep paralysis ay battle of the mind. Kasi ang diablo, bago yan pumasok, hihingi ng permiso. Kaya ang napapasok ng diablo, yung mga mahihinang isip, yung mga mahihinang mag-decide. Pag napanyan ay pag pinahintulutan mo ay siya, pusis ka na. Yung nakikipaglabang ka kasi sleep paralysis, hindi ka makasigaw, hindi ka makagalaw. Yung iyong isip ay nakikipaglaban ay sapagkat ikaw ay nasa Panginoon, naisip mo ang Panginoon. Banggitin mo yung pangalan Jesus, ay tanggal yung sleep paralysis. Puti kaya, sabi ng teksto, sawayin kanawa ng Panginoon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Natural Wellness ni Pastor Tito.